Eh, yun lang. Patay tayo dyan. Nangyari dito. Mga pre, kamusta na? Samahan niyo ulit ako at ating sayangin ang ilang minuto ng buhay niyo. Yun na nga at di talaga maiiwasan ang kapalpakan natin. Pero gagawan natin ng paraan yan. Dito ay niliha ko yung may mga tama sa ating primer at para maging smooth at di gaanong halata ang part na yon. At ginamitan na natin ng ating blower na pamalakasan. Nasa baba ang link kung saan mabibili. Hehe, pagkatapos ay pinunasan na natin ng ating microfiber cloth para masigurado natin na walang maiiwan na tubig at alikabok sa ating frame. Napakaganda ng microfiber cloth na ito na gamit ko din sa paglinis ng sasakyan dahil very absorbent ito at madaling linisin. Ilalagay ko na din ang link sa baba kung saan mabibili. Bago tayo magsimulang magpintura ay siguraduhin natin na malinis at walang naiwan na dumi sa ating frame. Kung nagustuhan nyo ang ating content ay maaari bang makahingi ng like at comment at baka naman may share nyo pa. Salamat na agad mga pre. Ginawa ko ang content na ito para ma-share ang ating kakayanan sa iba't ibang gawain at upang makatulong na rin kung sakali man na gawin nyo ito sa hinaharap. Ginagawa ko ito tuwing may libreng oras tayo o pagkatapos ng gawain natin sa bahay. Pagkatapos ng ating first coat ay pinatuyo muna natin ito ng 15 to 20 minutes. At punasan natin ito kapag sigurado na tuyo na ang pintura upang matanggal ang residue ng pintura. Ito ay ang parang alikabok na hindi lubusan na dumikit sa ating frame na kapag hindi natin natanggal ay mag-iiwan ito ng bukol-bukol na texture. At simulan na natin ang ating second coat. Ang mga hakbang na ginawa ko dito ay natutunan ko lang sa napapanood na tutorial sa YouTube at iba pang social media platform. Sa araw-araw nating pamumuhay ay maaari tayong matuto. Sabi nga nila ay walang katapusan ang pag-aaral. Hindi dahil nagbabasa ka ng libro, pumasa sa isang exam, at nagtapos sa pag-aaral ay tapos na ng pagkatuto. Ang kabuuan ng buhay, mula sa sandaling ikaw ay ipinanganak hanggang sa sandaling mamatay ka, ay isang proseso ng pag-aaral. Balik tayo mga pre. Dito ay nagkaroon tayo ng problema sa ating pintura. Nagbara ang ating nozzle dahil sa malakas na pag-alog na nagsanhi ng pagkabasag ng Jolene sa loob ng ating pintura at bumara ito. Mabuti na lang at may extrang nozzle ang ating epoxy primer at ginamit natin ito. At natapos na natin ang ating second coat at saktong 2 lata na ang nagamit natin. Dahil nagkaproblema ang pangalawang lata natin, ay hindi ko na pinilit gamitin yon dahil hindi na normal ang buga niya. At matapos na ang ilang minuto ay natuyo na ang ating second coat at pinunasan na ulit natin ng ating microfiber cloth na dinekwat natin sa computer table ni Mrs. Napakaganda ng produkto na ito dahil nakukuha niya talaga ang alikabok kahit saan mo gamitin ito. Ito nga ang gamit namin sa paglinis ng computer namin na gamit sa aming trabaho. Nasa baba ang link kung saan mabibili. Siguro ay nagparay yung ginamit natin. Nabasa yung laman sa loob. Kumbara sa muscle. Kaya hindi ko pwedeng gamitin kasi patak na yung spray niya. Minsan na nga lang magsalita di pa maintindihan. At dumako na nga tayo sa ating third coat o last coat ng ating base color. Pagkatapos ng last coat natin ay ito na nga ang kinalabasan. Pasok tantaragtan. Guys, natin i-expect na ganito yung kulay. I-expect natin is mas light pa dito, pero okay din naman. Medyo may pagka-gray pa rin siya.
Pero mas lamang yung pagka matte black niya. Sana bumagay yung kulay na in-order natin para sa mga pyesa. Habang nagpupunas nga ako ay nagsalita si Mrs. sa CCTV. At biglang may naalala ako. Luluto nga pala tayo ng fried na piniritong fried tilapia. Po yung ulam natin, piniritong fried tilapia. At ito po ang aking baby na napaka-cute. Tingnan niyo po ang inom niyan. Habang nagluluto nga tayo ay nag-take over muna ang bunso natin. At nagpakita ng full support sa ating vlog. Just mag-like naman. Mag-like po kayo sa vlog ni Daddy. Kakain po kasi ako. Kayo po, kakain lang po ako. Pagkatapos namin kumain ay balik trabaho na tayo at dito ay kasama ko si baby na naglilinis din ng kanyang sasakyan, habang nagkukwentuhan kami at naglalaro siya. Nag-wet sanding tayo ulit dito bago tayo mag-top coat ng matte clear. At sinimulan na natin mag-top coat. Nakatatlong patong tayo ng top coat natin dito. Hindi ko na sinama ang lahat ng video at sobrang haba na ng nasasayang na oras nyo. At binilisan ko na nga ang trabaho natin dito at napangakuan ko ang mga bata na pupunta kami sa park sa Robinson para makapaglaro sila. Pagkatapos natin magpintura ay sinamahan ko na nga sila maglaro dito at sa kakamadali ko nga ay napansin ko na napakatibay nga pala ng samurai paint o di lang ako sanay maligo ng maayos. At ito na nga ang kinalabasan mga pre. Napakaganda at satisfied ako sa aking ginawa. Ewan ko rin sa inyo kung pareho tayo ng nararamdaman. Maraming salamat mga pre sa pagsayang ng oras nyo. Samahan nyo ako sa susunod na part ng ating bike build serye. At bubuoy na nga natin ito sa susunod nating video.